Natin po natin, Wonder Rose, Robert Fernando. On the first song, don't put out the notions, I make sense of you. And the morning makes eternal bright and clear. When the single birds shall gather over on the other shore, and the rolling stone of gather, I'll be there on the road. When the road is full of yonder, 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 I'll be there. On the singing stanza. On that valley cloud this morning, when the dead in Christ shall rise, and the glory of His resurrection share. When His chosen ones shall gather to their home beyond the sky, and the road is full of yonder, I'll be there on the road. When the road is full of yonder, 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 on the last stanza. Let us take what Lord that Master from the dawns is standing sun. Let us know upon His wondrous love and care. When the wound is over, and our world over is done, and the road is full of yonder, I'll be there. When the road is full of yonder, 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 I'll be there. When the road is full of yonder, I'll be there. Okay, nandiyan akong baptisin. Tayo. So, tayo po yung manalangin. Panginoon, maraming salamat po, Panginoon, sa umaga nito. Patuloy na sa muli sa isang buong linggo, na pinagkaloob nyo, protektahan nyo, inatan nyo ang bawat isa. Pag-ubayin nyo, Panginoon, na pangangailangan ng bawat isa. Ingatan po, Panginoon, ang bawat isa sa ating Panginoon. Maraming salamat po dahil kayo po, Panginoon, ang may hawak, Panginoon, sa bawat isa po sa ating Panginoon. Alam po namin, Panginoon, dyan lang kayo, Panginoon, at hintay na patuloy namin kayo po ang aming lupit, Panginoon. Patuloy po, Panginoon, sa inyo po araw nito, Panginoon, at mapulihan at masama. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Sama po nga rin. Yan po natin. Isang mata, darating na siya, Jesus na ating pag-asa, bayan ng Diyos, salubungin natin siya. Sa sarili, sa huling tulog ng propeta, sa isang sigaw, isang mata, darating na siya, si Jesus na ating pag-asa, bayan ng Diyos, salubungin natin siya.
kanyang kalwalhatiya, ako'y bibihisa na walang kamataya. Lumay Jesus, tagumpay ang iyong tawa. Purihin ang Diyos, magpakailanman. Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah. Galing na siya. Hallelujah, Hallelujah. Bayan ng Diyos, salubungin natin siya. Kasambali, sa muling tulog na rumpeta, kausap sila sa isa't-isa mata. Galing siya, ito tayo pag-asa. Bayan ng Diyos, salubungin natin siya. Bayan ng Diyos, salubungin natin siya. Tawagin natin. Wait. Okay. Ang tatalakayin po natin ngayon ay may pinamagatang dispensation. Dispensation. So, pray po tayo. Dear Lord Heavenly Father, again, this is your moment of pamangusap ko sa amin. Again, O Lord, I acknowledge without you I can do nothing. I pray, O Lord, that you'll be the one to continually anoint me, O Lord, and you'll be the one to continually move in the midst of us, even sa nanonood ng video nito. Paliwanagan namin ang patungkol sa dispensation sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, so dispensational truths. Ayan. So, pag sinabing dispensational, ito po ay tingnan natin sa Ephesians chapter 1 verse 10. Kaming ganon, that in the dispensation of the fullness, kaganapan ng mga panahon. Medyo ito po itinuturo sa Bible School ng 6 months. So, ituturo ko lang po ng 30 minutes. Kaya medyo bibilisan ko lang po. Ito po ay bird's eye view para malaman natin yung sinasabing kaganapan ng mga panahon. Alam niyo po ba na ang mundo ay parang comics? Nakasulat na yung simula, nakasimulat na po yung dulo. So, makikita po natin dito kaganapan ng panahon. Sabi sa Psalms 90 verse 2, from everlasting to everlasting, thou art God. Sa past eternity, even to the future eternity, siya pa rin ang tinatawag na Diyos. So, makikita natin dito, Ephesians, ayan. So, tingnan muna natin yung una. Yung, nakita niyo po ba yan? Ito po yung unang naganap, yung tinatawag na innocency. So God created man, ginawa niya ang tao, blessed din, pinagpala niya ang tao. Ang sabi niya, be fruitful and multiply and replenish the earth. So, and subdue and have dominion. So, punuin niyo ang mundo, pamahalaan ninyo, at kayo ang mangangasiwa diyan sa mundo niya. So, nung ginawa ng Diyos ang tao, innocent po sila. Then, sabi ganon, sa Genesis 2:16-17, but of the tree of the knowledge of good and evil, hindi nyo pwedeng kainin. Lahat ng puno, bunga ng punong kahoy, pwede nyo kainin. Maliban lang doon sa puno ng pagkaalam ng masama at mabuti. So, innocency. So, ang sumunod dyan, yung fall. Ano ibig sabihin dyan sa fall na yan? So, sa Genesis chapter 3:6, she took of the fruit thereof and did eat and gave also unto her husband with her and her did eat. So, ibig sabihin, sa dami-dami ng puno doon, alam naman natin yung kwento ni Eva at Adan, pinukso sila ng ahas, at ang nangyari, instead na sundin nila ang Diyos,
nahulog sila sa kasalanan. Kinain ni Eva yung bunga, pinakain pa si Adan. Nahulog o fall yung tinatawag diyan. Ang susunod po sa tinatawag na fall ay yung tinatawag na conscience. So, ang sabi sa Genesis 3:22, the man is become as one of us to know good and evil. So, alam na nila ang masama at mabuti. So, dahil alam na nila ang masama at mabuti, accountable na po sila. Diba? Parang sa bata, dahil sa age, wala pa sila sa age of accountability, naiintindihan natin kung hindi nila magawa yung tama. Pero nung mahulog sila sa kasalanan, naging accountable na po sila. So nandiyan po tayo sa conscience. Ang susunod po dyan ay yung flood, yung panahon ni Noah. And the rain was upon the earth 40 days and 40 nights. Alam naman po natin na nung dumami na yung tao, naging masama. At ang sabi nga gano'n, yung panahon natin parang panahon ni Noah. Pagka nakikinig kayo at nanonood ng balita, makikita nyo kung gaano nakasama ang mundo. Kaya po, inunaw ng Diyos ang mundo sa pamamagitan ng baha. Okay. So pagkatapos ng flood, ang sumunod na kaganapan dyan ay yung human government. Sabi nyo, let us build us a city and a tower whose top may reach unto heaven, and let us make us a name. So, ginawa po nila yung Tower of Babel. Ang katwiran nila, kung babaha uli, hindi lahat mamamatay. At gusto nilang gumawa ng pangalan para maging sikat sila. Nakalimutan natin, kahit may Tower of Babel, pag ginusto ng Diyos, isang lindol lang naman bagsak ang Tower of Babel. Ang sumunod na kaganapan po dyan, pagkatapos ng tinatawag na human government, is the confusion. Ano yung ginawa ng Diyos? Let us go down and there confound their language, that they may not understand one another's speech. So the Lord scattered them abroad. So nung gumagawa sila, binigyan sila ng iba't ibang wika. Paabot nga ng martilyo, yung lagari ang inabot. Paabot nga ng ganito, hindi sila nagkaintindihan. At kumalat po sila sa mundo kung bakit meron pong iba't ibang wika sa lahat ng dako ng mundo. So pagkatapos po ng tinatawag na confusion ay yung tinatawag na promise. Ayan. Nangako po ang Diyos kay Abraham, and I will make of thee a great nation, and I will bless thee, and make thy name great, and thou shalt be a blessing. Ang bayan po kasi ng Diyos ay ang bansang Israel. At sabi ganoon, mula sa iyo Abraham, isipin natin, baog noon si Abraham at si Sarah. Pero ang pangako ng Diyos mula sa kanila ay magkakaroon ng sindami ng buhangin at sindami ng bituin ang anak ni Abraham. So, pagkatapos po ng promise, yung tinatawag na bondage. Ano yung bondage niya sa panahon ni Joseph? Now there arose up a new king over Egypt, is new not Joseph, and they made their lives bitter with hard bondage. Alam naman po natin yung kwento, si Joseph, pinagbili ng kanyang mga kapatid, napunta siya sa Egypt, nagtrabaho siya ng ayos, pinagbintangan siya ng hindi totoo, nung makulong siya, kinalimutan siya ng tinulungan niya. Pero lahat yun ay nagkalakip-lakip para sa kabubuti ng lahat. So, plano ng Diyos. At the end ng story, nakita natin si Joseph ay na-promote at nailigtas niya ang maraming tagluto. Kaya lang, dumating sa panahon na dinaladan doon lahat ng mga Israelita sa Egypto. Kaya lang, nung mamatay si Joseph, merong ipinanganak at naging hari na hindi kilala si Joseph. At naisip nila pahirapan yung mga Israelita kasi baka dumating ang panahon sa sobrang dami nila, sakupin pa nila ang Egypto. So, yan po yung isang major event dyan. Pagkatapos po ng bondage ay tinatawag na law, yung pagkalipin na sumunod dyan ay ang kautusan. Sabi nga doon, and he wrote upon the tables the words of the covenant, the 10 commandments. Naalala niyo po, si Moses, nandoon sa pinagsolo ng Panginoon sa isang bundok, pagbaba niya po, dala niya na yung 10 commandments. At simula kay Moses, diyan na po nakalagay yung mga utos kung paano
matutupos yung iyong kasalanan, ano yung ihahandog mo, lahat yun. Pero lahat ng handog na yun ay naglalarawan lang po sa ating Panginoong Jesus. So, pagkatapos niyan, okay, balik natin. Pagkatapos ng law, ito na yung tinatawag na incarnation. Yung ating Panginoon ay nagkatawang tao. Sa John chapter 1 verse 1, sabi nga nung, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Sa verse 14, and the Word was made flesh and dwelt among us. So, nagkatawang tao yung salita na Diyos. At yun yung ating Panginoong Jesus. Pagkatapos ng kanyang pagkakatawang tao, ang sumunod dyan ay yung death, burial ng ating Panginoon. So, sabi na noon, Christ died for our sins, namatay siya, was buried, nilibang siya, rose again the third day, at muli siyang nabuhay. So, pagkatapos niyan, ng kanyang death, ay yung kanyang tinatawag na resurrection, ang sumunod niya ay yung ascension, yung pag-akyat niya sa langit. So, this same Jesus, which is taken up from you into heaven. So, di ba? Nandoon yung church, yung mga member ng church during that time, o yung mga disipulo ng ating Panginoon. So, umakyat siya sa langit at sabi, anong tinitingnan nyo? Itong Panginoong Diyos na siyang umakyat sa langit, siya rin bababa dito sa lupa. So, ano ang susunod dyan sa ascension? Ang susunod dyan ay nung umakyat na ang Panginoon, yung tinatawag na churches. Ito yung year of grace. Ito yung panahon natin. So, ibig sabihin, napakahabang taon na, daan-daang taon na, libo-libong taon na ang nakaraan bago tayo dumating sa mundo ito. Ito yung tinatawag na church age o yung dispensation, kaganapan ng biyaya. Dito po, para maligtas ka, sundin mo yung utos. Pag hindi mo nasunod, kailangan mo maghain ng mga hayop. Pero dito sa biyaya, dahil namatay na si Jesus, yung kasalanan natin pinubos na. Sabi sa Hebreo, sa yung minsanang hain. Okay, tignan po natin ang church age. Sa Revelation chapter 2, verse 3, merong tinatawag na 7 iglesia na naglalarawan sa mga iglesia sa panahon natin ngayon. Yung Ephesus, Smyrna, Pergamos, Thyatira, Sardis, Philadelphia, at Laodicea. So, pagkatapos po niyang mga churches na yan, ay yung tinatawag na yung huling panahon. Bago bumalik ang Panginoon, nandito na tayo. Kaya ako po itinuturo to o ipinipits to, paano makita natin na ang Diyos ang may control mula pa noon hanggang ngayon. Ang Diyos ang gumawa ng kwento sa mundong ito. Merong mga bagay, nung unang panahon, nung hindi pa pinapanganak si Jesus, sa Old Testament, nakasulat ipapanganak siya. Nakasulat ipapako siya. Nakasulat pahihirapan siya. Nakasulat sasabihin niya, Ama, bakit mo ako pinabayaan? Nung hindi pa nangyayari yun, sabi siguro ng marami, hindi totoo yan. Pero nangyari lahat yun. Yung ipanganganak siya sa sapsagan, nakasulat po lahat yun. So talagang ang Biblia ay reliable. Kasi marami na noong hindi natin mapaniwalaan, pero nangyari. Ngayon naman, nakita natin yung kwento, nandito na tayo sa huling bahagi ng Church Age of Grace, o biyaya, dispensation of grace. Sabi na noon, sa last days, perilous times, magulo, mahirap na panahon ang darating. Ang mga tao magiging lovers of themselves, magiging tubitos, boasters, proud, blasphemous, disobedient to parents, unthankful, walang utang na loob, hindi banal, without natural affection, truth breakers, false accusers, incontinent, etc., etc. Paiksin ko na lang, ang ibig sabihin, nabubuhay na sa kasalanan. Alam niyo po yan, di ba? Dati noong unang panahon, pag ninakawan lang. Ngayon, pinatay na, nirape na, minsan tinagtag pa, tapos idinamay pa yung mga bata. So, I know you will agree with me
na hindi ko alam kung gaano pa kahaba, pero malapit na tayo doon sa dulo ng church age. Yung kaganapan o kwento ng tungkol sa mga iglesia. Okay, so, pagkatapos ng tinatawag na church age, ito yung inaantay ng mga Kristiyano. Dapat malaman po ninyo yung tinatawag na rapture. So, sabi nga noon, ayokong maging ignorante kayo, brethren, concerning them which are asleep, yung mga natutulog. Sabi nga noon, na malungkot kayo, even as other with some no, na parang walang pag-asa. Di ba? Minsan, kahit Kristiyano tayo, pag namatay yung mahal natin sa buhay, ang sakit pa rin. Ito yung comfort ng Diyos. Sabi nga noon, normal lang na masaktan, pero dapat may hope ka. Kasi yung namatay mong mahal sa buhay, or if we believe that Jesus died and rose again, even so, they also will sleep in Jesus, will God bring with Him. Dadalhin niya, kasama niya. Okay? So, we which are alive and remain unto the coming of the Lord shall not prevent them which are asleep. Mauuna muna yung mga patay, sasalubungin ng Panginoon sa rapture. Pagkatapos, susunod tayong mga ligtas. Kung hindi mo pa tiyak na ligtas ka, tanggapin mo si Jesus bilang Panginoon na tagapagligtas. Kung yung mahal mo sa buhay, alam mong hindi pa ligtas, kailangan nila tumanggap sa Panginoon. Kasi pagkatapos ng rapture, may iwan sila dito. Mamaya, tatalakayin natin yung 7 years tribulation. Okay, tuloy po natin. Ano pang sabi? The dead in Christ shall rise first. Mauuna yung mga patay. Then we are alive and remain shall be caught up together with them in the cloud. Yung may dalawang advent po yung second coming. Yung una po, sa alapaap lang ang Panginoon. Hindi nakikita ng mga unbeliever. Kaya nga, gagawa sila ng mga kwento, kinuha ng yung FO, etc., etc. Pero dadagitin po tayo doon. Uunahin yung patay, pagkatapos ang buhay. Itong go up na to, yan yung saklit, yung tinatawag na dagit o raptures. Kaya, wala sa Bible yung rapture, pero ang tawag natin doon sa dadagitin, rapture. Yung sasalubungin ng Panginoon, rapture. Yun po yung tawag natin diyan. With them in the cloud, and so shall we ever be with the Lord. At makakasama tayo ng Panginoon. So, we shall not all asleep. Ibig sabihin, pagbabalik ng Panginoon, hindi pa patay lahat. Meron pang buhay na Kristiyano. Kaya nga, mauuna yung patay, mag-aakit sa langit, sasalubungin ng Panginoon, susunod yung mga bahay. The dead shall be raised incorruptible, and we shall be changed. Pagka nagkaroon ng rapture, magkakaroon tayo ng tinatawag na glorified body. So sabi ko nga po, 6 months to itinuturo. Ito, bird's eye view lang. Mababago yung katawan natin. Wala nang mga senior citizen. Puro nasa maayos na katawan. Wala nang hikain, wala nang patpatin, wala nang sobrang taba. Glorified body. Walang kapintasan. Kung ano man yun, isang topic na naman po yun. Okay, tuloy po natin. Pagkatapos ng tinatawag na rapture, ito na po, yun, umakyat doon sa langit. So, doon sa langit, ito po yung mangyayari sa third heaven. Diba? Sabi nga, in my father's house are many mansions. If there were not so, I would have told you, I go to prepare a place for you. And if I go and prepare a place for you, I will not come again and receive you unto myself, that where I am, there ye may be also. Ang pangako niya, meron third heaven. Bakit may third heaven, Pastor? Ang first heaven yung natatanaw mo. Ang second heaven, yung mga bituin at pinalalagyan ng mga planeta at bituin. Yung third heaven, ito po yung tahanan ng Diyos. Doon po dadalhin yung mga anak ng Diyos. Yung mga ligtas. Tuloy po natin. Okay. Ito yung mga events sa June 7 years tribulation sa third heaven. Habang dito sa lupa, merong 7 taon ng kapighatian. Doon po sa langit ay merong tinatawag na 7 years tribulation. Okay, tuloy po natin. Asa na? Andito na po yung tinatawag na 7 years tribulation. Pero nangyayari doon sa langit yung 3 bagay. Asa na? Dalito yata ako. Ayan.
Doon sa langit, habang meron 7 years tribulation dito, merong worship service dyan, merong judgment seat of Christ. Sa Bible po, iba-iba ang judgment. Hindi po lahat magkakasama. Pagdating ng rapture, yung lahat ng mga tinatawag na Kristiyano ang hahatulan sa judgment seat of Christ. Wala pong hindi ligtas sa judgment seat of Christ. Ito po yung rewarding ng Panginoon at yung pag-identify ng Panginoon, pagsabi sa atin na may mga ginawa natin. Kasi pwedeng nasa church ka nga, wala naman sa puso mo sa Diyos. Umaawit ka nga, pero hindi ka naman umaawit sa Diyos. So, another topic yan, at saka yung marriage supper of the Lamb. Yung marriage supper of the Lamb, ikakasal ang iglesia ng Panginoon, o ang church ng Panginoon sa ating Panginoon. So, merong tatlong bagay na nangyayari sa taas. So, isa-isang topic po yan. Anyway, website nga yan. So, nangyayari po yan doon sa taas. Samantalang dito naman, yung tinatawag na 7 years tribulation. Nasusundan niyo po? So, ito, nangyari na lahat. Ito, nandito tayo ngayon. Pero ang susunod na mangyayari sa church age ay yung rapture. Pagdating ng rapture, merong mangyayari doon sa tatlo, sa langit. Yung worship service, judgment seat of Christ, at saka yung tinatawag na marriage supper of the Lamb. Ito ang pag-usapan natin, yung 7 years tribulation. Ito yung gusto ko ng konti lang, tutukan natin ng konti. Kasi ito yung susunod eh. Nandito na tayo, di ba, lahat ng sign nakikita na natin. Okay. So, itong 7 years tribulation, sabi sa Matthew 24:25, great tribulation of evil shall be. So, kapighatiang hindi pa naranasan yung iba. Kung sinasabi mong napakahirap ng buhay ngayon, mamaya makikita niyo po kung bakit sinabi ng Bible, kapighatiang hindi pa naranasan ng tao kailanman. So, abruptly, tingnan po natin yan. Sabi ganon? His number is 636. So, ang santo ng Antikristo ay 666. Ito po, hindi ako dogmatic yan, pero mataba yung utak ng gumawa niyan. Amin yan. Ito, C is 3, O is 15, R is 18, O is 15, N is 14, A is 1, 666. 666. Hindi ako dogmatic dyan. Pero pwedeng pasubali na sa atin ng Panginoon na mayroon ng 666. Kasi ang sabi sa Bible, men tao yan eh. O pwede yung nasa likod. Kasi pagka nasa kayo, may internet kayo, makikita niyo po na sabi galing sa paniki. Pero meron naman nagsasabi na intentional, sinadya, man-made itong virus na ito. So, tuloy po natin. Ayan. Ito po sa Revelation chapter 6, mga seal po ito na binuksan. Kaya lang sinushortcut ko na lang para maintindihan nyo lang yung verse view. Nung buksan yung unang seal, ang nakalabas is white horse. Ang description, crown was given unto him, and he went forth conquering and to conquer. Una po na mangyayari, yung Antichrist ay i-introduce yung solution. Diba? Kung papasin niyo po sa internet ngayon, nag-uusap-usap na kung paano magkaroon ng one world religion, one world government, and yung marks. Ano yung marks? Na lalagyan ng chips dito, tsaka dito. Para, ang introduction po niyan, yung national ID, hindi yun yung masama. Ang masama, yung susunod sa national ID, na kaysa may hawak ka pa yan, tatatakan ka na dito. Sa lahat po ng nanonood ngayon, kung sakaling biglang maraming mawala, yung mga Kristiyano, mga born again, mga Baptist, biglang nawala. Tapos, obligahin magtatak. Kasi sabi sa Revelation, pag wala kang tatak, hindi ka makakabili. Kasi darating ang panahon yung cashless society, wala nang pera. Parang lahat naka-ATM. Pero darating ang panahon, hindi na ATM. Nasa noo o nasa kawan. Okay, tuloy po natin. So, sa first part po ng 7 years tribulation, kung ayoko po maging dogmatic, pero kung sakaling malapit na nga, nandito na yung Antichrist. Hindi natin alam kung sino. Pero siya yung magiging leader para mapag-isa ang buong mundo. So, meron ng isa na lang ang government,
Isa na lang ang religion, di ba? Isa na lang ang magdidesisyon. So yun yung white horse. Para bang ako yung magbibigay ng kapayapaan. Ako yung magbibigay ng solusyon. Okay, ayusin natin yan. At parang tama naman. Okay, tuloy natin. Ang susunod, binuksan yung pangalawang seal. Ang nakalagay ay red horse. Hindi po yung iniinom ng marami. Kundi pulang kabayo. Then, yung kapangyarihan ibinigay sa kanya, kill one another, and there was given unto him a great sword. Ang ibig sabihin niya, gera. Siyempre, merong sasama dyan, pero merong hindi. Hindi rin po ako litogmatic dito, pero marami kasi nakalagay sa ano eh. Kahapon lang, pinakita sa akin ng misis ko, may mga warship marabit sa, ano yung islang pinag-aagawan ng China at saka ng Pilipinas. Philippines. O basta yun, meron na dun nagpaparamdam yung Amerika. Di ba? Nandun na yung warship nila. So, hindi ko alam kung totoo o hindi. Hindi ko alam kung yung China at Amerika ang magsisimula o whatsoever. Kasi, napansin niyo po ba, meron niya ako nabasa na ano eh, hindi ba kayo nagtataka, ang layo ng Amerika ng Italy na hawak, pero yung Kapitolyo ng China hindi nahawak. Hindi nyo ba yung napapansin sa ibang bansa, mga matataas na tao nagkakasakit ng COVID, pero sa China walang COVID. So hindi ko alam kung mga hypothetical yun, pero ang point dito, pwedeng anytime, pagmulan ng gulo to, kung talagang man-made ito. Nakita niyo po ba yung libro na nakasulat ng napakadalang 19, ano ba yun? Na doon nakasulat, sikreto yun, na sabi ng dalawang general ng China, hindi natin kaya ng harapan, pero pwede sa mga virus na ito. Whatsoever, pero alisin mo man yan, hindi naman imposible magkaroon ng digmaan. Nakasulat na po yan. So, pagkatapos ng ako yung solusyon, okay, unite natin, merong mag-aalsa. Kasi hindi naman lahat magpapasakop. Siyempre, lahat gusto, bigat. Okay. So, ang susunod dyan, black horse. So, ano ibig sabihin ng black horse? Ano gano'n? A measure of wheat for a penny and 3 measure of barley for a penny. In other words, pagkatapos ng digmaan, taggutom. Are you following? Ang digmaan ngayon, hindi soksakan ng bayoneta o barilan. Pindutan na lang. Pag nagpindutan, wasak lahat ng pabrika. Wasak lahat ng taniman. Tapos yung mga chemical weapon nila, nabuhay ka, unti-unti ka naaad na. Ano susunod doon? Hindi ka pwedeng lumabas kasi buti ngayon takot ka lang sa bantay, sa frontliner. Eh yun, pag lumabas ka, yung hangin na sisingutin mo Are you following? Kaya nga, kapighati ang hindi pa nararanasan ng taong inuman. Siyempre, ang susunod sa famine, o tagbuto, pale horse. Named that Satanis was death. Malinaw na. 4 part of the earth to kill with sword. 1/4 part, ika-4 na bagay ng mundo. Mamamatay sa gutom, death, and the peace of the earth. Anong susunod dyan? Death. Kaya nga, kung hindi pa ligtas kayo, at kung meron kayong kilalang hindi ligtas, pagsisihan nyo na yung kasalanan nyo, tanggapin nyo na yung Panginoon sa inyong puso. Pahapyaw lang po yan pag i-detalye natin. Pag nanonood po kayo ng matindi. Okay. Fifth seal. Diba? Souls of them that were slain for the word of God. So, magdyan nalilitaw yung tinatawag na martyrs. Sa unang bahagi ng tribulation, mabait pa yung Antikristo. Gusto niyang ma-united. Pero sa pagkatapos ng 3.5 years ng 7 years tribulation, pag hindi ka sumunod, papatayin ka na. Pag hindi ka nagpatatak, papatayin ka na. Pag ayaw mo magpatatak, huwag kang magpabili. So yan yung merong mga martyrs. Dahil sa pananampalataya sa Panginoon, ay papatayin. At ang susunod siyempre dyan, yung 6th seal, great earthquake. At saka yung tinatawag na kometa.
So, tinatawag na disaster. Huwag na tayong lumayo. Huwag naman po sanang mangyari. Pagkatapos ng COVID o during COVID, meron pong dapat doon pa nangyari, tinipigilan ng Diyos. Alam niyo po yung big one? Alam niyo po ba yun? Ibig sabihin, sorry po. Yung napakalakas na lindol. Pero ang matindi, sana po hindi totoo, may nakita po ako, may inaabangan ngayon asteroid, 4 kilometers ang laki. Pag bumagsak yun yung nasa Bible, na 3/4 naman ng mundo ng matitirang tao, mamamatay. Alin pa alin? So doon, actually tinuro ko to 30 years ago eh. Hindi pa ganun kalinaw. Eh ngayon may internet na, makikita mo, mayroong mga sikreto na makikita mo sa internet. Okay. So, ayan yung tinatawag na 7 years tribulation. At ang sabi ng Panginoon, kung hindi niya paiiksiin, walang matitirang buhay. So, ang susunod dito sa 7 years tribulation ay yung tinatawag na, ito pala, 7 years tribulation ay yung tinatawag na Armageddon. So, He cometh with clouds and every eye shall see Him. So, ito yung second phase ng second coming. Yung una sa alapaap lang. Yung pangalawa, babalik ang Panginoon na, ayan, makikita na natin siya. Yung isa hindi visible, hindi makikita ng lahat ng tao. Pero ito, makikita ng lahat ng tao. At ang sabi, white horse and he that sat upon it was called faithful and true. Sino ba ang faithful and true? Si Jesus Christ po yan. His name is called the Word of God. Sino yung Word of God? Si Jesus Christ po yan. Yung nakaupo sa kabalang puti. Armies which were in heaven followed him upon white horses. So hindi lang siya, kundi merong armies na galing sa langit. Okay, tuloy po natin. Doon sa kabilang dako naman, ito muna, tawag sa kanya ay King of Kings and Lord of Lords. Ang Panginoon natin yan. Ito naman, nandoon yung Panginoon, sobrang hirap na. Kawawa na yung mga tao dito, lalo na yung ayaw magpatata. Hindi na matitiis ng Diyos. Magkakaroon po ng tinatawag na Battle of Armageddon. Yung beast na tinatawag na King ng Earth, ang kanilang army ay magagather sila at nakasakay din sa kabayo against his army. And the beast was taken, and with him the false prophet and wrought miracles before him. Magkakasama doon yung beast, yung false prophet, at saka yung antichrist maglalaban. Battle of Armageddon. Okay. These both were cast alive into a lake of fire burning with brimstone. Siyempre, mananalo ang Panginoon at iyahuhulog sila sa tinatawag na bottomless pit. Okay. So, nagkaroon ng, ito, natapos yung 7 years tribulation, nagkaroon ng Battle of Armageddon, inilagay sa bottomless pit yung mga ang diablo at kanyang tagasunod. So, dito sa lupa, magkakaroon ng millennial kingdom. 1,000 years. Yung bang mababalik yung to sa Garden of Eden na pwede mong hawakan yung mga leon, pwede mong utusan, nakikipaglaro ka sa tigre, di ba? So, sabi nga noon, I saw the souls of them that were beheaded for witness of Jesus. Yung hindi nagpatatak, yung mga pinutulan ng ulo during 7 years tribulation, and for the word of God, and which had not worshipped the beast, hindi sumamba sa beast, neither his image, neither had received his mark, hindi nagpatatak upon their foreheads sa noo at sa kanilang kamay. So, mabubuhay maguli yun. At maninirahan doon sa tinatawag na millennial kingdom. Ang naghahari ay ang ating Panginoong Jesus. Okay, the rest of the dead live not again until the 1,000 years were finished. Yung hindi ligtas, yung mga nagpatatak, hindi mabubuhay. For 1,000 years, hindi sila mabubuhay. Dito yung sabi niya. Ito, pagkatapos ng millennial reign, 1,000, ito may mangyayari ulit. Ito yung Battle of Gog and Magog.
So, anong sabi diyan? When the 1,000 years has expired, natapos ang 1,000 taon, Satan shall be loosed out of his prison, pawawalan uli, and shall go out to deceive the nations which are in the four quarters of the earth. So, makakapanlin lang uli siya para mag-alsa. Imagine nyo, ang sarap na ng buhay, pero ang tao kasi, kahit anong gawin mo, hindi masasatisfy, hindi makokontento. Then Gog and Magog to gather them together to battle. Magdidigmaan ulit. Pero siyempre, alam naman natin kung sino ang mananalo dyan. So, the devil that deceived them was cast into the lake of fire and brimstone, where the beast and the false prophet and are and therefore tormented day and night forever and ever. So, pagkatapos ng battle Gog and Magog, hindi na sa bottomless pit. Ilalagay na sila doon sa tinatawag na lake of fire. Alam niyo po, hindi totoo yung napapanood natin sa pelikula na yung Diablo, pagdating ng panahon, doon sa dagat-dagatang apoy, pinaparusahan yung mga tao. Hindi. Ang sabi sa Bible, kasama sila pahihirapang gabi at araw. Kaya naghahanap po sila ng damay. Parang naalala ko yung kwento ng mama ko ng panahon ng hapon, nung dadating na yung mga Amerikano, naging malupit yung mga hapon, patay dito, gawa ng masama, kasi nasa isip nila, mamatay man sila, nakagawa sila ng perwisyo. Nung maunang mauso yung AIDS, di ba? Alam natin may mga tao na may AIDS sila, hinahawaan nila yung iba. So, yung sabihin, ayaw nila sila lang. Ang Diablo, ganun din. Ayaw nila, alam nila, na someday, pahirapan sila gabi't araw, kaya humahanap sila ng damay. Okay, tuloy po natin. Asa na? So, pagkatapos ng Gog and Magog, meron tinatawag na Great White Throne Judgment. Ayan. Gusto ko liwanagin to. And I saw a Great White Throne Judgment. Naalala nyo kanina, meron ng judgment seat of Christ. Doon hahatulan yung mga ligtas. Pero sa Great White Throne Judgment, ang kasali lang dito, yung hindi pa ligtas. Tuloy natin. Ano sabi dyan? And I saw the dead small and great. Liliwanagin ko yung salitang dead dito na nakatayo sa harapan ng Diyos. Meron po kasi patay physically at patay spiritually. Sa Great White Throne Judgment, ang kasali lang yung patay spiritually. Malinaw po yun. Malinaw po yun. Okay. And the books were open and another books were open. Merong books, plural, at merong book. Yung pong book ay Book of Life. Doon nakasulat lahat ng tumanggap sa Panginoon, lahat ng ligtas. Pero yung books, sabi no? Ay yun po yung listahan ng mga ginawa ng hindi ligtas. Sabi ko no, paano ko nasabi yan? Dead were judged out of those things which were written in the book according to their works. Therefore, I conclude na ang lake of fire may degree of punishment. Pababawi ko lang po. Yung degree, hindi pare-pareho. Na yung gumawa ng heinous crime, tapos yung isa, mabait naman, kaya lang ayaw niyang tanggapin ng Panginoon, puro trabaho siya, sipiando rin siya. Pero imposible na pareho lang yung degree ng punishment. Kung pababawin natin, parang kalan. Merong high, medium, and low. Kasi hahatulan ayon sa gawa. Wala nang Kristiyano dyan ang pinag-uusapan dito, dead, small, and great. Mayaman at mahirap na patay spiritually. So, yunangin natin. Death and hell deliver up the dead, and they were judged every man according to their work. Yung salitang hell po dito ay Hades. Alam niyo po ba, saan pupunta ang patay? Nung hindi pa umaakyat ang Panginoon sa langit, napupunta yon doon sa Abraham Bosom, yung ligtas, alam nyo, sa Lazarus, doon sa tapos yung sa baba, yung isang bahagi, yun yung lugar ng paghihirap. Nung umakyat ang Panginoon, sabing ganoon, kung paanong si Jonah 3 araw at 3 gabi sa tiyan ng ilalim ng, sa tiyan ng balyena, ganoon din ang anak ng tao sa ilalim ng lupa.
So during the time na 3 days, hindi pa siya muling nabuhay, nanduduhog po siya, nasa Ephesians naman po yun, tapos dinala niya na sa langit. Kasi, yung mga offering na hayop, kaya lang silang ilagay sa Abraham bosom. Pero para mapunta sila sa langit, kailangan ng dugo ni Jesus. Pero yung mga unbeliever, yung hindi naligtas, nandoon pa sila sa Hades o Hell. So pagdating ng huling panahon, yung patay doon sa Hades, tsaka palang ibubulin sa dagat-dagatang apoy para mas maging malinaw. Okay. Death and hell were cast into the lake of fire. So ibig sabihin, nandoon pa sila. Pagdating ng panahon, doon pa lang sila lagay sa lake of fire. Whosoever was not found written in the books of life was cast into the lake of fire. Okay. So nandito po yan. Pagkatapos ng Great White Throne Judgment, ay, asan na ba yun? Yun, ibubulit sila sa lake of fire. Lahat ng hindi ligtas. Isang lesson po kasi uli yung 4 kinds of death.